Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pinagpipitagang kapitan, Kap Dondon Francisco. Salamat, SK Mai. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa barangay tayo. Mga kabarangay, we have a very special guest po for today. At without further ado, at bago po tayo pumunta sa ating mga pag-uusapan ngayong araw po na ito, ipakilala na po natin siya, Kap Dondon. Yes. Yes po. Ang ating pong special guest for today, mga kabarangay, has been almost in 10 years in the service of the barangay as a former SK chair, former number 1 kagawad, and currently the youngest punong barangay at 34 years old of the municipality of Santa Ana, Pampanga. Mga kabarangay, samahan niyo po kami i-welcome si Kap Redentor Malonzo, or mas kilala sa kanilang barangay as Kap Denden. Kap Dondon, Kap Denden. Galing. Welcome po sa ating Salamat show, po at Kap. magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig sa barangay tayo. At kinagagalak ko pong kapasyal dito bilang inyo pong bisita. Yeah. Ayun po, maraming salamat po at bumiyahe pa po kayo mula pa po Pampanga para makasama po natin ngayong araw po na ito. Yes. Nakakatuwa naman, no? At binigyan mo ng time. Lalo na yung mga manonood sa barangay tayo ng mga kapwa kapitan, kagawad, SK. Kasi yun lahat ay dinaanan mo. Kap. Yun. At yun nga po, pag-uusapan po natin mamaya yung lahat po na experiences po ni Kap Denden. Pero kamusta naman po ang mga linggo po ninyo? Mga kabarangay, kung napapansin po ninyo, hindi lamang po natin kasama muli si Kags Butch ngayong araw. Medyo busy lamang po siya. At si Kags Marie naman ay nagre-recover pa po. So we are wishing her speedy recovery po. Yes. Miss ka na namin, Kags Marie and Kags Butch. Miss na namin kayo. Ayan po. Kap, kamusta naman po ang biyahe po ninyo papunta po dito sa ating studio? At kamusta po kayo nung mga nakaraang linggo, lalo na po, sunod-sunod po yung mga bagyo, ano po? Opo, recently medyo naging busy po tayo sa barangay dahil sa pag-prepare dahil sa bagyong Pepito. Yun na nag-meeting po kami ng council, tsaka syempre pinalalahanan po natin yung mga kabarangay para maghanda kung sakaling masalantaman tayo. Buti naman po, hindi naman po naging ganun kalaki yung impact sa aming barangay at naging maayos naman ang kalagayan ng mga kabarangay. Yes, yun ang importante nga. Yung kailangan prepared. Prepare for the worst. Tapos, well, anyways, ganun din naman kami. Siyempre, ang hirap talaga maging public servant. Kailangan iniisip mo yung mga Kap, yung mga constituents mo At mahirap talagang, lalo na kapag mga ganyang disaster, kailangan magprepara ka magkausapin etong nakaraan, hindi kayo tinamaan nung Pepito. Pero nung mga nauna pang, kasi sunod-sunod to no? SK Mai? Tatlo po yatang bagyo, sunod-sunod. Hindi kayo na, doon? May malakas pong ulan, hangin, pero buti naman po wala namang ganong nasaktan or malaki yung pagbaha na nangyari. Okay. Kami naman sa barangay tayo ay nakikiisa sa mga barangays na tinamaan ng bagyo. At talagang katulad ni Kap Sani, medyo nag-i-evacuate siya at meron pang mga ibang kapitan. Yung naging bisita natin na yung last week na bisita natin, si Kags Larry. Dinaanan yung kanyang Aurora. Sa Baler. Sa Baler. So medyo
hopefully ganun naman talaga ang Pilipino, SK May, no? Very Opo. resilient. Yes. Talagang tatayo kahit ano ba, at nakangiting tumatayo. Opo, at mabuti na lamang din po, tuloy-tuloy naman po yung efforts po ng iba't ibang ahensya po ng gobyerno sa Yes. pamimigay po ng tulong sa lahat po ng nasalanta ng bagyo. And ayun nga po, sana po ay maka-recover na po agad ang mga lugar na ito sa pinsala po na talagang naranasan po nila. Hopefully, wala nang naman. Yes, opo. Sana po last po na po yan for the year. Medyo nakakapagod po, lalo na sa ating mga barangay officials. Ano po? Tama si SK. Ayan po. Pero ngayon naman po, ang pag-uusapan nga po natin, very interesting topic dahil madalas po nating na tatanggap po na mga tanong, yung mga ganito, lalo na po yung mga curious po or hindi po masyadong maalam sa kung ano po yung mga benepisyo na natatanggap ng ating mga barangay officials. At yung topic po natin for today is yung tungkol po sa mga leave credits po para sa barangay. Cap Denden, buti po hindi po nalilito. Babasahin ko lamang po isa-isa kung ano po yung nilalaman ng ating local government code tungkol po dito para malinawan po tayong lahat and then we can discuss afterwards. Mga kabarangay, ayon po sa ating local government code, the following are entitled to leave privileges. Kasama po ang ating punong barangay, ang mga sangguniang barangay members, sangguniang barangay chair, barangay secretary, and treasurer. At ilan lamang po sa dapat po nating malaman tungkol po dito ay ang mga barangay secretaries po at treasurer ay pwede lamang pong magkaroon ng leave credits kung sila po ay magsisilbi ng 40-hour work week at mag-submit po ng papeles of appointment sa Civil Service Commission. Barangay elected officials shall also be entitled to leave credits equivalent to 30 days of every year of service at may ipon po ang leave credits base po sa kanilang attendance sa regular sessions ng sangguniang barangay. Attendance po ng punong barangay at kagawad at SK Chair sa 24 regular sessions a year ay makakaipon po ng 30 days leave credit. Sa pagtatapos po ng taon, maaari po itong ibigay as annual leave credit at leave credits earned naman kung gagamitin po. Saan po ba kukunin ito? Ang pagbayad po ng leave credits ay isang obligasyon na may batas. Ito po ay kukunin o isasama sa computation ng barangay budget na 55% personal services appropriations. Ang pagbibigay po ng annual leave credits in cash na hindi po nagamit ay babayaran po ng buo within the first quarter of the succeeding fiscal year. Ayan po, bago po tayo pumunta sa ating mga katanungan, ano po yung makokomento po ninyo tungkol po dito? Ang pagbibigay ng leave credits, cash, na hindi nagamit ay babayaran ng buo Opo. within the first quarter of the succeeding fiscal year. So, ibig sabihin, hindi po baka nagkakaroon ho tayo ng notion na dapat bago mag-December, pilitin nyo ipabigay ito sa ng barangay, ng barangay captain o punong barangay. Hindi po. Bago mag-March, yun po ang nakasaad sa batas. Okay? Pero may mga iba, baka sa inyo, Kap, anong usual na ginagawa niyo? Ganun din po. Actually, January natatanggap na po namin yon. Yung ang term po namin doon is terminal leave. Okay. Natatanggap na po namin yon. Sa pagkakatanda ko po, yung computation niyan, honoraria, multiplied by 0.48 times 30 days. Oh, ayun, mas ano yun? Opo, mas detalyado yun. May computation. May computation. Okay. Pero hindi ito kasama doon sa sinasabi na magpapasko dapat bigyan niyo yung leave credits namin. Opo. Nililinaw lang namin po yun. At ito ay ayon sa local government code. Okay? Sa mga nagtatanong naman po, Kap, ito po bang lahat po ng binanggit natin kanina ay applicable po ba sa lahat? Isa po ba itong Republic Act? Yes. It's ano po ito, para sa lahat. No. Walang ilag po at ang mga okay. Kapag hindi karapat-dapat, doon tayo lang nagkakaroon ng problema Kasi, ba't hindi binibigay ni Kapitan yung aming leave credits? Di ba? May mga ganong reklamo yung mga kagawad. Usually, hindi naman magre-reklamo yung treasurer saka secretary dahil real talk, kakampiyan ng kapitan. Di ba? Ganun lang po. Pero,
Yung nararapat para sa mga punong barangay naman, eh, kung talaga naman po nagtatrabaho at wala naman dahilan, dapat po yun, ibigay po natin. Kasi pinagtatrabahuhan po yun ng ating mga kagawad. Saka, sa ngayon, sabi ko nga, paulit-ulit po kami rito sa barangay tayo, mas magandang nagkakaisa po ang council kesa sa nagkakawatak-watak. Ikaw, Kap Denden, anong sa tingin mo at anong yung palagay, opinion? Bali po, yung pong regarding sa terminal leave, kung titingnan po natin, bali yung pong salary natin, bali parang base sa computation, tataas lang ng konti doon sa ating honoraria. Bali, yun po, sana matanggap po ng buo ng ating mga barangay officials dahil pinagtrabahuan po natin yan. Isa sa mga benepisyo ng barangay officials, siyempre matapos ang isang taon na pagsiservisyo, karapatan natin na makuha natin yung para sa atin or para sa mga barangay officials. Yes. Ayan po. At sa mga kabarangay po natin na baka habang nanonood po, gusto po nilang basahin po for themselves para malinawan po talaga sila. Ang pinagbasehan po natin ng mga yan ay mula po sa RA 7160 ng ating Local Government Code, Section 81, Institutionalizing Leave Privileges of Barangay Officials, including cumulation and commutation thereof. Ayan po, pwede po natin yung hanapin at basahin po para talagang maging maalam po tayo sa mga karapatan po natin bilang barangay officials. Ngayon naman po, Kap Dondon, Kap Denden, alam naman po natin na kapag end of year, ang talaga pong mainit na usapan ay ang atin pong mga bonuses at ang atin pong 13th month pay. Para naman po sa mga gustong magtanong, iba po ba itong leave credit monetization sa atin pong magiging bonus at 13th month? Yan, magkaiba to. Malaking pagkakaiba po ng bonus at 13 months. Okay. Na parehas nakaakibat din sa batas. Opo. Bali yung pong bonus, 13-month pay katumbas po ng sahod, natatanggap po natin yan bilang barangay officials. Tsaka syempre meron din po tayong tinatawag na cash gift. Yan po 5,000 din po yun. At saka meron din po tinatawag na PEI or Performance Enhancement Incentive na worth 5,000 din. Bali, nasa batas din po yun na tinatanggap natin yung dalawang tig 5,000 na yon bilang karagdagan na parang pakaswelo para pang Christmas natin sa ating barangay. Linaw lang, Kap. Yan ba ay para sa lahat o sa mga ibang mga barangays ay baka hindi nila makaya? Basta po naka-budget yun sa ating NATA allocation, maaari po nating matanggap yun bilang benepisyo. Tama si Kap. Basta naka-budget. Pero kapag hindi kaya, hindi ho kaya. Ganun lang ho kasimple yun. Kaya sa barangay nyo meron, sa amin wala. Okay, let's not compare. Kasi iba po yung budget ng bawat isang barangay. Depende po yan sa NTA o yung NATA na sinasabi, dating IRA ho yan, ginawa kong NTA. Or iba rin po yung sa, depende do sa RPT, yung pumapasok, Real Property Taxes. So, depende po yan. Okay? Kapag hindi ho kaya talaga ng barangay, hindi ho aabot yung sinasabi po ni Kap na, ano yung pinakahuli, Kap? Yung cash gift po. Performance Enhancement Incentive or PEI. PEI. So, hindi po sa lahat nangyayari ho yan. Depende po dun sa kapasidad po ng barangay. Pero bilang paglilinaw lamang din po, ito pong 13th month, ito po ay required by law. By law. Katumbas na po ng sahod. Yes. Sinasama naman yan doon sa personal services. Diba pag hinati nyo po yung budget nyo, may 55% allocation para sa personal services. Kasama po yun sa computation. Yan. Tama po. Bali yung pong PEI at saka po yung 13-month, kami po nakuha na namin. Kayo po, Kap Dondon, na-receive nyo na po po. Ang alin. Yung pong 13-month tsaka PEI and cash gift. Trabaho mo na sila.
Hintayin po muna natin ang Pasko at New Year. Po ba? Trabaho muna. Meron ho akong requirement sa mga kagawad at mga staff ng barangay ko. Medyo mataas yung Opo. trabaho muna. Pero ayun nga po sa parte po ninyo, meron pong ilang mga barangay din na natanggap na po nila. Opo. Medyo nakakalungkot lang po sa mga ibang barangay dahil katulad po na nabanggit ko kanina, hindi po pare-pareho yung ating nata. Kaya yung mga maliit na barangay, maliit yung nata nila. Hindi po tayo nakakasiguro kung na-budget nila or pasok pa sa kanilang budget. Sa amin naman, Kap, naka-budget. Hindi ko pa lang ho nire-release kasi gusto ko ho. Trabaho muna. Trabaho muna. Okay. Baka po kapag na-receive na po ay mahayahay na po. Pero masisipag naman ho yung aking council. Oo naman po. Pagdating po sa barangay na Mayan, nakilala naman po natin sila lahat po dyan. Mga Kap, kayo naman po ba bilang mga punong barangay, kayo rin po ay meron po bang leave credit monetization din po? Yan. I Yung suppose. pong nabanggit ko kanina na tuwing January nakukuha po namin. yan. Opo. So kasama rin po ang ating mga punong barangay po sa Opo. mga Yes. po. Ayan po. Hindi kami. Naman. Kami yung may 24 hours tapos kami Sa totoo lamang po, Oo. madalas po ang trabaho po ng kapitan kahit po madaling araw, tinatawagan. Kaya nga. Pinagbabasyan din po natin dyan. Alam ko attachment yung session. Kaya kailangan yung mga barangay official, mga kagawad, siguraduhin po nyo na nasa session po kayo kasi yung pinaka-attendance din natin sa barangay. At the same time, meron din po tayong tinatawag na officer of the day. Sa inyo po, Kap Dondon, may ganun ba kayong officer of the day? Per day, meron po Merong dapat kagawad na naka-duty. If wala man yung kapitan, at least yung officer of the day na kagawad, nandun po sa barangay. Ang tawag ko sa kanila ay Kapitan for the day. Ayos po. Yan. Ayan po, maraming salamat po sa paglilinaw po niyan. At mga kabarangay, sana po ay marami po kayo natutunan pagdating po sa usapin pong yan. Huwag po kayong alis dahil po sa ating pong next segment, of course, meron pa rin po tayong pag-uusapan. Pag-uusapan po natin ang lahat po ng mga experience po ni Kap Denden sa kanilang barangay at pati na rin po kung ano po yung kanilang mga ginagawa sa kanilang barangay sa Pampanga. Pero bago po tayo magtapos sa ating pong segment na ito, Kap Dondon, magpapahatid lamang po tayo ng ating mga pagbati. Yes. Opo. Unang-una po sa ating mga babatiin ay si Kagawad Rodel Dels Gonzales ng Barangay Panaglib Municipality of Kiblawan, Davao del Sur. Congratulations po sa inyo for being awarded twice as top performer po on the implementation of the Barangay Kalinisan Day Cleanest Barangay. Siya po ay chair ng kanyang Committee on Environment. Hello rin po kay Kagawad Ernie Alfang Alyangan ng Barangay Paitan East, Sual, Pangasinan for clearing operations po na kasama po ang mga barangay staffs and officers. Kung meron po tayong mga pictures, papakita po natin yan. Hello rin po sa atin pong Kapitan Sonny Santiago ng Barangay General Malvar, Santiago City na busy po sa kanyang pong mga evacuation centers dahil po sa lumipas na bagyo. Hello rin po sa City DRRMC Chair and City Mayor Attorney Sheena Tan ng Santiago City na nanguna po sa isinagawang preemptive evacuation bago pa man po dumating ang bagyong Pepito. Iginayak din po ng lahat po ng kailangan sa evacuation centers gaya po ng stockpiling, kitchen supplies at hot meals, pati na rin po ang mattress at isolation tents, first aid kits, rescue equipment, genset at solar power system. Ganun din po ang mga sasakyang ginagamit po at yung mga volunteer tricycles po. Mabuhay po kayo. At bilang pahabol po, Kap Dondon, gusto niyo po bang kayo na po ang bumate or banggitin na po natin sila? Sige, pakibanggit na lang po. Opo. Hello rin po sa Liga ng Barangay Province of Bohol na pinangungunahan po ni Honorable Romulo G. Cepedeza, who is the president po ng Liga Bohol Chapter. Ayan po. Hello rin po kay Honorable John Hermes Flores ng Barangay Poblasyon Ubos, tama po ba? Yes. Ubos Bayan ng Luway. Yes. Mga bisita namin sila kahapon, nag-benchmark po ang Bohol. Lahat ng presidente ng mga liga sa Bohol pumunta po sa Mandaluyong City at pinakinggan po yung ibang mga ginagawa po ng Mandaluyong as a city, tapos may isang barangay captain na hopefully maimbita rin po sa barangay tayo
may isa kasi kaming barangay captain doon na mayroong isang proyekto, yung palit basura na ilang beses nang nalalabas sa mga news at kinikilala ng ibang mga national agencies. So, iimbitahin natin si Cap Carlito Cernal ng Addition Hills one time dito para at least maipakita, yun naman po yung isa sa mga adhikain ng sa barangay tayo, yung mga katulad nyo, Kap, na pwedeng ipakita, ipamala sa mga ibang kapwa kapitan, kapwa council, yung mga proyektong ginagawa nyo, yung mga best practices, ika nga. And speaking of best practices, Kap Dondon, mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po ang ating next segment ay ang ating best practices segment na makakasama pa rin po natin si Kap Denden. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay